nagpadala ng documentary at testimonial evidence ang tanggapan ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga maanumalyang flood control project sa Taguig. Ayon kay Lacson, aabot raw ang sinasabing ghost projects sa 14.4 billion pesos mula 2020 hanggang 2025. Git niya, maari daw pagbasehan ang mga ito para sa kasong plunder, malversation at violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dagdag pa ng senador, kontrolado lang daw ng iisang tao ang mga ito, simula pa o mula pa noong 2019. Handa naman daw si dating Senate President Alan Peter Cayetano na harapin ang mga reklamo ni Lacson. Kahit nagulat daw siya na kinompare ni Lacson sa Bulacan ang mga proyekto sa Taguig, gusto pa rin niyang masagot ang usapin ng accountability sa proper venue at proper channels. Ayan. Pero, di ba, yung babalikan ko lang saglit yung kay Martin Romualdez, ito ay inter-ombudsman lang naman di ba? Oo. Hindi pa siya lumalabas talaga yung kaso sa Sandigan Bayan. So, ito ay pag-aaral ng findings for possible plunder. Correct. Preliminary investigation. Oo, preliminary investigation Oo. pala nga kasi nasabi natin kanina nahaharap sa kasong graft, bribery, hindi inter-ombudsman pa lang ito. So pinag-aaralan nila through preliminary investigation kung Yung dapat possibility. ihain sa Sandigang Bayan. Ganun siya, di ba? So technically, ang layo Wala pa. Wala Oo. pa, di ba? Pero alam mo, mas makakapag-explain sa atin yan at saka yung tungkol sa ghost projects allegedly dyan sa Taguig. Si Mobile Journal, Arles de los Santos, siya nakatutok dyan Di ba, Arles? Yes, Joe. Naku, wala si Joey. Oo. Chiki at Base. Nasanay tayo ng tatlong pangalan. No? Kanina nga, nalaman natin na si Senator Ping Lacson ay nagpadala na umano ng mga impormasyon, at least for him, sa isang post ay sinabi niya yung mga documentary and testimonial evidence, kagaya na lamang ng official records mula sa mga government websites, habang yung iba ay supply ng ilang reliable sources ang kanilang naipon at ibinigay na nga sa Office of the Ombudsman para umano sa hiling nila na motu proprio investigation na isagawa kaugnay ng mga infrastructure projects sa Taguig City na nagkakahalaga nga ng 14.4 billion pesos mula 2020 hanggang 2025. Bagaman hindi pinangalanan kung sino, isa lamang daw yung tao na nangangasiwa nito. At yung mga tinitignan nga na mga reklamo or kaso na pwedeng kaharapin ay yung plunder, malversation, violations ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o yung RA 3019. Nila, sana daw hindi masayang yung kanilang oras na inilaan dito para nga masilip yung mga posibleng anomalya sa ating pamahalaan, habang yung Office of the Ombudsman ay hinihintay pa natin kung ano yung kanilang magiging tugon dito. Pero syempre, kagaya ng ating mga inaasahan, papasok yan sa fact-finding investigation, and then kung tutungtong yan sa susunod na hakbang, yung preliminary investigation, and then that is the time na hingin yung panig ng sinumana na inaakusahan na nag-commit ng mga umano'y mga kaso o mga paglabag sa ating batas. Wait, so Arles, nasa step 3 na tayo. Ano sabi mo yung step 1, tapos yung step 2 fact-finding, tapos ngayon preliminary investigation. Nasa PI na tayo ngayon, di ba, sa puntong ito? So far, Chiki, ito yung for the Ping Lacson, Senator Ping Lacson. So far, complaint pa lamang ito, okay. motu proprio, yung hiling muna nila sa Office of the Ombudsman. Pagka lumusot sa motu proprio, yun na yung fact-finding. Then after ng fact-finding, kapag may probable cause, doon na papasok yung PI. And then, patutuloy bibhingan ng tugon or ng panig at sagot yung kampo na inaakusahan. Pero at least for Senator Alan Peter Cayetano naman, wino-welcome niya raw ito at sinabi nga the same manner na sinasabi niya kailangan ng accountability. Ang sabi niya lang naman dapat daw sa tamang venue, tamang panahon para makatutok dito sa issue na to. Ayun. Pero dahil si Arles din ang nakatutok dyan sa Ombudsman, mas maganda nga, Arles, paki-explain na sa amin kung nasa anong punto naman yung kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Kasi iniisip ng iba na, ay hindi, may kaso ng ganito, may kaso ng ganyan. Pero nandun pa lang siya within Ombudsman, di ba? Arles, paki-explain nga sa amin para hindi siya nakakalito.
Yes, Mase, no? Kung maaalala ng ating mga tagapakinig, no, at tagapanood, noong May ay may sinabi na si Ombudsman Boyeng Remulla na meron na nga silang niluluto na umano'y plunder at money laundering case, no, para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon na merong tumawid na panibagong reklamo, no, ito yung another case ng plunder and other complaints, no. So far, itong mga tinitignan natin ay yung nabanggit nga natin kanina na direct and indirect bribery, plunder, malversation at yung umano'y money laundering, no. So wala pang kaso na naisasampa, kailangan ay masagot muna ni Romualdez at ng kanyang mga kapwa-akusado yung mga akusasyon laban sa kanya, no. At kapag nadinig na yung magkabilang panig, yung nag-aakusa kay Romualdez, yung ating special panel for investigators or prosecutors at yung kanyang sagot, no, doon magde-decide kung meron nga bang prima facie conviction, evidence for conviction bago nga isampa sa Sandigan Bayan yung mga posibleng kaso na kaharapin ng dating House Speaker. So far, wala pang formal na kaso, though meron ng ilang mga restrictions at pag-aabang kung umabot man sa kaso nga kay dating House Speaker Martin Romualdez, kagaya na lamang ng precautionary hold departure order. Ayon, malinaw yan. Kasi akala nung iba nasampahan na ng kaso pero hindi pa siya lumalabas ng ombudsman, hindi pa umaabot ng Sandigan Bayan. So technically, wala pang kaso kasi tinitingnan pa kung merong prima facie evidence. Tama, Arles? Yes, tama, Mase. At alam mo, dito pa din sa ating mga mambabatas, no, na patungkol naman doon sa iba pang mga update. Kanina sa Sandigan Bayan naman, medyo kapitbahay ng Office of the Ombudsman, nandoon si Senador Rodante Marcoleta para naman sa preliminary conference ng kanya namang kasong plunder at o pandarambong, maging yung umano'y paglabag sa PD number 46. Ayun. So yun na, totoong may kaso. Nakakulong na Yes. nga Oo. Correct. Sige. Nakapagpahinga ka na ba, Arles? Sakto lang, Mase. Trabaho ulit. Ready or not ready, Arles? Talagang trabaho Yes. pa rin. Game na game lang yun si Art. Korean song. Ang sagot ay, ang tanong ay yes or yes. Yes or yes, correct. That's the spirit. Arles de los Santos. Yan po ang aming mobile journalist. Saludo Thanks, sa'yo. Arles.